Esty at ang ating pag-uusapan naman ngayon ay pinamagatan kong Held by Hope, hawak or tangan ng pag-asa. Tayo ay hawak ng pag-asa o tayo sinusuportahan, tangan-tangan ng pag-asa. Anong ibig sabihin nito? Mayroon tayong pag-asa na buhay, ano man yung ating mga kalagayan, at ano man yung ating mga pinagdadaanan o mga sirkumstansya sa buhay. We are called to overcome, not to be overwhelmed. Tayo ay tinawag na dumaig, hindi para daigin. Tayo ay tinawag na tumalo, hindi para talunin. Kung may pag-asa tayo, ay meron tayong uh, o pag-overcome o pagdaig. Meron tayong uh, panalo at hindi tayo matatalo. Hindi tayo dadaigin, subalit tayo ang dadaig ng ating mga kalagayan, ng ating mga problema, ng ating mga sirkumstansya at ng mga sitwasyon. So yan po yung ating pag-uusapan, hawak ng pag-asa. Tayo ay tinawag dumaig, hindi daigin. Bago tayo magpatuloy, ay gusto ko lang i-anunsyo yung ating meeting. Special meeting po ito na dadaluhan ng inaasahan lahat ng mga churches ng Christ Life sa buong Pilipinas at sa iba pa. So pinamagatan po itong usap pananampalataya, false doctrine, salvation by faith alone. So ito po ay ilalive sa Facebook at ito po ay katatampukan ni Pastor Alvin, yung ating chairman, at ako sa discussion po ng kung ano yung false doctrine. So inaasahan po tayo bukas, February 27, 7:30 p.m. Huwag po nating kalilimutan. Sa Romans 8 verse 24 to 25, sabi ni Apostol Pablo, "For in this hope we are saved." Ang pinag-uusapan niya bago itong verse 24 ay tungkol sa pag-asa ng pagkabuhay muli, yung pagbabago uh, ng ating kalagayan, ng ating katawan sa isang katawang hindi na masisira pa, at ito ang kalubusan ng kaligtasan natin. At sabi niya, in this hope we were saved. Tayo ay naligtas sa pag-asang ito, yung pag-asa na tayo isang araw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now, hope that is seen is not hope. Ang pag-asang nakikita ay hindi nga pag-asa. For who hopes for what he sees? Sino ang aasa sa kanyang nakikita? Ang pag-asa ay paparating. Ang pag-asa ay hindi pa nangyayari kaya hindi mo pa ito nakikita. Kung nakita mo na, hindi na ito pag-asa. But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Pero kung tayo ay umaasa sa hindi pa natin nakikita, ay ating hinihintay na mayroong pagpapahinuhod. Madalas, sa normal na kalagayan, kapag sinabi mong hope, ito ay parang pangarap o yung pinapangarap. Kapag sinabi mong pag-asa, ito yung pangarap na para bang yung meron pang katagang sana, 'di ba? Sana bukas uulan. Sana bukas aaraw. O kaya na sana makuha ko yung trabaho, sana sagutin ako. Itong uri ng pag-asa na ito na palagi nating naririnig o kaya naman nararanasan, nababanggit, ay para lang siyang positive thinking or optimism, yun yung tawag nila. Yung ninanais mo na magkaroon ng mabuting resulta yung mga bagay-bagay, yung mga kalagayan na meron ka. Pero meron pa ring di katiyakan kasi ikaw ay umaasa, 'di ba? Na sana magbabago yung kalagayan. Madalas ito yung pag-asa na ating nararanasan o sinasabi. Pero sa biblical na pananalita, ang pag-asa na binabanggit dito ay puno. Ang pag-asa na binabanggit dito ay tiyak, sigurado. Hindi siya malabo. 'Di ba? Kundi ito ay meron kang kumpiyansa na umaasa. 'Di ba? Umaasa ka sa isang merong katiyakan sa puso, merong katiyakan sa isip. Kaya merong kapayapaan. Dahil umaasa ka na merong kasiguraduhan.
Conviction ito na matibay, matatag, na merong tiyak na mangyayari sa hinaharap kahit hindi pa ito nangyayari. At ang mangyayaring ito ay mabuti para sa iyo, kaligtasan para sa iyo. So yun yung pag-asa na meron tayo bilang mga Christian. Hindi ito yung positive thinking na hindi tiyak, kundi ito yung pag-asa na kumpiyansa, kahit hindi pa nangyayari ay meron kang katiyakan sa hinaharap na merong mabuting mangyayari. Hindi dahil sa sirkumstansya na meron ka, kundi dahil sa pangako ng Diyos. Pero hindi lamang dahil sa pangako niya, kundi dahil sa kanya na nangako. Kaya meron tayong pag-asa. Katulad lang ng binabanggit ni Apostle Paul dito, na mayroong pagkabuhay muli. Why? Kasi si Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas, ay nabuhay ulit. Kaya meron tayong ganung uri din ng pag-asa sa ating hinaharap. At naligtas tayo dito sa pag-asang ito. Yun yung kalubusan ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi dahil nagsimula na tayong nanampalataya at nagsimula na tayong sumunod. Subalit, ang kalubusan nito ay kapag nakita na natin ang ating Panginoong Yesus at naririnig na natin na sinasabi niyang magsipasok tayo sa kanyang kalwalhatian, sa kanyang kagalakan, sa kanyang kaharian, na bago ng mga nilikha dahil tayo ay nagkaroon na ng bagong katawan na hindi namamatay at walang hanggang makakasama na natin siya. So, yan yung ating pag-asa, 'di ba? Na matibay sa lahat ng sirkumstansya ng buhay na meron tayo. Hindi sa ano pa bang circumstances, kundi sa character at promises ng nangakong Diyos sa atin. Yun yung ating pag-asa. Hindi siya isang pangako, kundi isang persona yung ating pag-asa. At yun yung Diyos na meron tayo. Kaya tiyak, kaya sigurado, kaya matibay, hindi marupok. So, merong kinalaman nito sa kaligtasan natin yung pag-asa. Kapag pinag-uusapan natin ang kaligtasan, ay may kinalaman sa pag-asa. At actually, ang kaligtasan ay hindi siya tinatanggap sa simula, kundi nagsisimula siya at nagpapatuloy hanggang sa dulo ng ating pamumuhay at pagkatawag. Kasi ang kaligtasan ay merong tatlong tenses. Merong past tense, merong present tense at merong future tense ang kaligtasan. Kaya nga ito ay inaasahan pa rin natin hanggang ngayon. Okay, kahit na tayo ay nakatanggap na ng kaligtasan, pero kinakailangan nating magpatuloy, pero kinakailangan nating hindi tutigil hanggat hindi tumitigil yung paghinga at hanggat hindi dumadating ang Panginoon kung sakaling datnan niya tayo. So, bakit ko nasabi na hope and salvation ay merong relasyon? Kasi we are saved from the penalty of sin. Alam na natin ito, nabanggit na natin ito dati. Tayo naligtas sa kabayaran ng kasalanan. Kaya tayo ay ginastify o kaya naman inaring ganap. Ibig sabihin, hindi na tayo tinatanggihan, meron na tayong koneksyon sa Diyos. Hindi na tayo hiwalay sa Kanya. Dahil tayo ay pinaghiwalay ng ating mga kasalanan. Di ba sa Isaiah 59 verse 2, tayo ay humiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, pero tayo ay ibinalik ng Diyos natin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na namatay para tayo ay bayaran sa ating kamatayan dahil sa kasalanan natin at nabuhay siya ulit upang tayo ay magkaroon ng ganun ding hinaharap. Mabubuhay din tayo, 'di ba, pagkatapos ng kamatayan sa ating mga sarili. So, dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay naligtas sa kabayaran ng kasalanan. 'Yun yung ibig sabihin ng pag-aaring ganap. Hindi na tayo makasalanan pa sa kanyang paningin, kundi mga kaibigan na at inaari na niya tayo. Tayo ginagawa na niyang sa kanya. Sa Romans 3 verse 23 to 25, sabi dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at ang lahat ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So, ano yung nangyari sa atin dahil sa kasalanan? Hindi lamang tayo nagrebelde sa Diyos, kundi tayo ay hindi na kakabit, hindi na tayo nakaabot dun sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya kinakailangan natin ng kalwalhatian na yon, makabalik tayo dun sa kalwalhatian na yon. Okay? So, sabi niya dyan, tayo ay makasalanan. Nagkasala tayong lahat. Walang sino mang hindi. At lahat tayo ay hindi na nakaabot
kundi may gap na sa pagitan natin at ang Diyos. And are justified by His grace as a gift. At tayo, sabi ni Apostol Pablo sa mga kausap niyang ligtas na dito, nakabahagi na ng simbahan, ay inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya bilang kaloob. Ito ay libre through the redemption that is in Christ Jesus, sa pamamagitan ng uh, pagkatubos na kay Kristo Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood, na siyang ibinigay ng Diyos upang pangpalubag loob sa pamamagitan ng kanyang dugo o kamatayan. Okay, dahil sa kamatayan ni Jesus Christ, tayo ay natubos. At dahil sa pamamagitan nito, nawala na yung galit. Pampalubag loob yung kanyang kamatayan, yung kanyang dugo. At kinakailangan tanggapin ito to be received by faith ng pananampalataya. So, ito yung kabuuan nung pagliligtas niya sa atin. Ito yung kalagayan natin at ganito niya tayo binago. Di ba? So, glory yung ating pupuntahan, kalwalhatian. Pero sa ngayon, tayo ay inaring ganap pa lang. Di ba? Yan yung first stage ng ating kaligtasan kung sakaling ito ay proseso. Di ba? Justification yung una. Tayo ay nakalapit na sa Diyos. Nawala na yung awang sa gitna ng Diyos at natin. Okay? At tayo patungo na sa kanyang glory dahil sa kamatayan ni Jesus Christ at pagkabuhay niya muli. Kung ating tatanggapin ito na may pananampalataya na ito ay para sa ating katubusan, na para sa ating kapatawaran, tayo ay inaaring ganap. Yung susunod, being saved from the power of sin. Yung susunod na proseso ng kaligtasan, tayo ay inililigtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kanina, mula sa kabayaran ng kasalanan, siya yung nagbayad. Dito naman, mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo ay tinalo ng kapangyarihan ng kasalanan. Pero tayo ay binigyan ng kapangyarihan nung tinanggap natin yung hindi lamang buhay, kundi kapangyarihan sa Espiritu Santo. Kaya kinakailangan nating mabautismuhan sa Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, si Jesus Christ, ang kanyang kamatayan, tayo ay namatay doon. At ang kanyang pagkalibing, nalilibing din tayo. Diba? Yun yung sinasabi ni Apostle Paul sa Romans 6. So yun yung justification, kabayaran ng kasalanan natin, yung ginawa ni Jesus. Pero yung pagtanggap naman ng banal na Espiritu, yung bautismo sa Espiritu ay sanctification, kabanalan. Diba? Tayo pinapaging banal. At naligtas tayo dito sa sanctification na ito na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya tayo ay nagpapatuloy na hindi napatay sa kasalanan, kundi tayo ay nagiging buhay na sa katuwiran dahil sa buhay ng banal na Espiritu na nasa atin. Yun din yung buhay ni Jesus, pero yun ay dadalhin ng banal na Espiritu sa atin. At ito yung sanctification stage, yung ating pagpapabanal. Ang justification ay wala tayong gagawin dyan. Pero yung sanctification, susunod tayo. Tayo ay magpapasakop. Tayo ay susunod. So, ang sanctification ay present process. Yung justification ay past. Pero yung present, yung sanctification natin, ongoing yung proseso ng pagliligtas niya sa pamamagitan ng kapangyarihan, mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin, sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa atin, upang tayo maging masigit na maging katulad ni Kristo sa pamumuhay at sa paglilingkod. Meron tayong kanyang karakter at meron tayong kanyang kapangyarihan. So, yung pag-asa ay binibigyan ng lakas ng prosesong ito. Alam natin na isang araw ay magiging katulad natin siya, kung sino siya, kung ano siya. Di ba? Katulad ng sinasabi sa 1 John 3 verses 2 to 3. At ito yung nagmo-motivate, nagtutulak sa atin to pursue holiness today. Di ba? Yung kalubusan ng kasalanan na makikita natin sa isang araw. So, nandito tayo ngayon sa sanctification. Kailangan pa ba natin ng justification? Yes. Kapag tayo nagkakasala, kailangan pa rin nating mapatawad. We have to be saved from the penalty of sin. Justification pa rin yon. Pero tayo din at the same time ay pinapaging banal at naliligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa 2 Thessalonians 2 verse 13, but we ought always to give thanks to God for you. Nararapat kaming magbigay lagi ng pasasalamat sa Diyos para sa inyo, mga kapatid, iniibig ng Panginoon, because God chose you
as the first fruits to be saved. Dahil pinili kayo ng Diyos bilang mga unang bunga ng mga maliligtas sa pamamagitan o through sanctification by the Spirit and belief in the truth. To be saved through sanctification by the Spirit. Maligtas, di ba? Sa pamamagitan ng pagpapabanal ng banal na Espiritu at paniniwala ng katotohanan. Hindi lamang paniniwala o pananampalataya, belief or faith, kundi sanctification. Dito tayo naliligtas by the Spirit. At kinakailangan natin pareho ito. Nananampalataya tayo na namatay si Jesus para sa atin at nabuhay siya ulit. 'Di ba? Para tayo maligtas. Pero ganoon din, tayo ay tumatanggap ng banal na Espiritu upang mabuhay tayo sa kabanalan niya. At ito ay proseso ng pagliligtas. To be saved through sanctification of the Holy Spirit by the Holy Spirit at belief in the truth. Yung panghuli, we will be saved from the presence of sin. At ito yung glorification stage. Yung pagdating ng Panginoong Hesus, magiging katulad na natin siya. Walang kasalanan, walang bahid ng karumihan. Papalitan niya yung ating mga katawan ng isang katanggap-tanggap na katawan, kaya tayo mariresurrect kasi hindi pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos ang laman at dugo, sabi sa 1 Corinthians chapter 15. At tayo ay maliligtas na mula sa presensya ng kasalanan kasi wala nang kasalanan doon sa kanyang kaharian isang araw. So, tayo ay naligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan, justification. Tayo ay inililigtas, 'di ba, mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kanina kabayaran, ito ay kapangyarihan ng kasalanan, sanctification, kabanalan. At tayo ay ililigtas mula sa presensya ng kasalanan, kaluwalhatian. So, kaya nga sinasabi niya kanina, 'di ba, sa Romans chapter 3, tayo ay naligtas, tayo ay nagkasalang lahat at hindi umabot sa kalulatian ng Diyos. Kaya nga yung panghuli ay glorification. Di ba? We fall short of the glory of God. Kaya kinakailangan tayong makaabot ulit sa glorification na yun at yun yung panghuli na yugto ng ating salvation. At yun yung ating pag-asa. Sa 1 Peter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Okay? Purihin. Okay, ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sabi niya, na ayon sa kanyang dakilang habag, ay ginawa niya tayong may panganak muli sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay muli. Kinakailangan nating mabuhay ulit katulad ng Panginoong Hesus mula sa kamatayan. Sa pinatay ng kasalanang buhay at sa kamatayan o namatay na katawan, tayo bubuhayin katulad ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo ay na-born again para magkaroon tayo ng resurrection. Hindi ka pwedeng ma-born again, hindi ka pwedeng mag-resurrect kung ikaw ay hindi born again. At ito ay mahalaga na dapat maintindihan natin. Kaya tayo na born again, di ba? Ito ay kataga na sinabi ng Panginoong Hesus. Di ba sa John 3, kinakailangan kayong ipanganak na muli. Bakit? Upang kayo ay makakita ng karya ng Diyos. Sa tubig at spirito yung paraan ng born again na to mula sa itaas na kapanganakan upang makapasok kayo sa kaharian ng Diyos. At walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya resurrected. Pero tayo ay resurrected by the Holy Spirit na natanggap natin nung tayo ay na-born again. Okay? At ito ang kalubusan ng ating kaligtasan. Kapag tayo na ay binigyan ng katawang hindi na nasisira, kasi katulad ng ating Panginoon, tayo ay nabigyan ng resurrection. Yun yung tinatawag na glorification. Diba? Ito din yung sinasabi ni Apostle Paul. Diba sa Titus 3 verse 5, na tayo ay iniligtas hindi ng mabubuting gawa kundi ng habag, awa ng Diyos, 'di ba, sa pamamagitan ng kapakanakang muli o born again. Okay? At paghuhugas, sabi niya, at muling kapanganakan sa espiritu at pagbabago sa espiritu. So, kinakailangan natin ito. At yun yung dahilan kung bakit ipangaral natin yung born again experience, kasi kapag hindi, wala nang buhay na pag-asa ng resurrection ang mga tao. At hindi sila makakasama, 'di ba, sa Panginoon kung sakali, 'di ba? Pag dumating siya. So, yan yung pag-asa natin ng kaligtasan. At habang hindi pa nangyayari yan, tayo ay magpapatuloy na aasa. At makumpleto itong stages of salvation sa ating mga buhay.
sa ating mga sarili kung tayo ay niligtas na mula saan? Sa presensya ng kasalanan. Sa presensya ng kasalanan. So, yan yung ating pag-asa. Kaya nga ang pag-asa at kaligtasan ay konektado. So, held by hope. Ito yung pag-asa na humahawak sa atin, sumusuporta sa atin upang tayo hindi lubusang palungkutin, hindi lubusang talunin, hindi lubusang itumba, 'di ba, ng anumang kalagayan at anumang sitwasyon ng buhay natin. O sino mang tao o ano paman, 'di ba? Um, ito yung tumatangan sa atin para mag-overcome tayo. Nagpupush sa atin para tayo magpatuloy na mangibabaw sa ating mga kalagayan, hindi tayo pangingibabawan. Hindi tayo dadaigin, subalit tayo ay dadaig. Hindi tayo tatalunin, kundi tayo ang tatalo dahil tayo ay may pag-asang buhay. So, sa pag-asang ito, ipinapakita niya sa atin, binibigay niya sa atin yung isang paningin ng buhay at hinaharap na wala yung iba kapag hindi sila ligtas. 'Di ba? Wala silang perspective of the future. Pagtingin sa hinaharap, wala. Okay? So, ang nangyayari sa atin kapag tayo mayroong mga mahihirap, mabibigat na mga kalagayan, igugupo tayo niyan kung wala tayong aasahan sa ating pansamantala at wala tayong aasahan sa ating pangwalang hanggan. Kung wala tayong aasahan sa ngayon at wala tayong aasahan sa hinaharap. Ano yung pag-asa natin ngayon? Yung pangako ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ang Panginoon nakasama natin ngayon. Pero ano yung ating aasahan sa hinaharap? Yung mga pangako niya tungkol sa pagkabuhay na muli at walang hanggang buhay at yung magandang kalagayan kasama niya. Kung walang pag-asa, kung hindi tayo nasa Kanya, ang paningin natin ay nakatutok lang sa temporary pain of the present. Pero kapag may pag-asa tayo, dahil ang Diyos ay sumasa atin at tayo sumasa Diyos, hindi tayo nakatutok lang sa pain, kundi sa promise of a glorious na answer or future. Di ba? Kung tayo ay suffering, may pag-asa tayo na sinasabi natin, hindi ito yung katapusan, hindi ito yung tutuldok ng aking kwento. Kasi alam ko na may Panginoon, alam ko na mayroon siyang pangako at alam kong mayroon siyang walang hanggan na sinabi sa akin. Ang bawat pinagdadaan ng mahirap ay makakaya dahil dito sa mga pag-asang ito. Tayo ay dadaan lang, hindi tayo titigil at hindi tayo um, gagawing permi na lang, 'di ba? Dito sa kalagayan ganito ng mga kalagayan natin. Kaya pwede tayong mag-move on. Pwede tayong mag-let go kasi meron tayong aasahan, meron tayong inaasahan. Kasi ang ating destinasyon ay hindi yung present, kundi merong isang permanenteng walang hanggan sa hinaharap na ipinangako ng Diyos na hindi pwedeng magsinungaling. Ang pag-asang ito nagbibigay sa atin ng rason upang tayo ay magpatuloy, mag-move on. Kaya move on ka na. Tingnan mo yung pangako ng Diyos sa iyo, sa hinaharap. At kahit nakamatayan ang pwedeng harapin ng kahit sino man sa atin, tayo ay meron pa ring aasahan kasi meron siyang ipinangakong pagkabuhay muli. Hindi lamang perspective yung binibigay sa atin ng pag-asa, meaning kahulugan. Yung ating uh, mga pangkasalukuyang kalagayan ay para bang walang meaning, lalo na kapag ito ay masakit at mahirap, mabigat at nagpapatuloy, di ba? Pwede siyang maging ito ay sakit, pwedeng karamdaman siya, pwedeng problema siya na paulit-ulit, pwede siyang kawalan, pwede siyang kahirapan at parang walang kabuluhan, walang kahalagahan yung nangyayari. Pero kapag may pag-asa, ay merong pangako. Hindi lamang itatakas ka niya sa sakit, kundi nagbibigay siya ng kahulugan ng sakit na pinagdadaanan mo. Nagkakaroon siya ng panibagong hitsura o kahulugan yung pinagdadaanan mo. 'Di ba? Hindi ka lamang niya ililigtas mula sa
pinagdadaanan mo, bibigyan niya ng kabuluhan, ng meaning, kahulugan ang pinagdadaanan mo. Okay? Kanyang papayagan na makita natin kapag tayo ay nasa kalagayang mahirap, mabigat, malaki, kung bakit nangyayari siya at kung ano yung naghihintay sa atin na pag-asa sa hinaharap. 'Di ba? Habang binabalatan yung mga Christians nung una dahil sa mga persecutions na meron sila, binabalatan sila ng buhay, pinapako sila at ng buhay at namamatay sila, kinakain sila ng mga leon at ng mga wild animals. Mababasa natin yung iba na pinersecute, katulad ni Stephen na pinagbabato hanggat sa mamatay. Pero iba na yung kanilang uh, naiintindihan, hindi iba na yung kanilang pakahulugan sa buhay. Ang nakikita nila ay yung walang hanggan na, yung presensya na ng Panginoon. Kung wala ito, yung perspective of the future at meaning ng mga circumstances natin dahil sa hope, ay pointless makipagbaka. Pointless magpatuloy. Anong punto na magpatuloy ka pa at makipagbaka ka pa? 'Di ba? Pero yung hope ay binabago tayo. Binabago niya yung ating kalagayan, binabago niya, kahit na hindi niya tayo tanggalin sa kalagayan, binabago niya tayo. Merong kahulugan. Bakit? Kasi binibigyan niya tayo ng mas matibay na karakter. Ginagawa niya tayo maging mas mapagpahinuhod at mas nagtitiwala tayo ng malaki sa Diyos natin kapag meron tayong mga kalagayang mahihirap. Ito ay nagbibigay sa atin ng mga mahalagang walang hanggan. 'Di ba? Yung mga mahihirap na pansamantalang kalagayan natin dahil may pag-asa tayo. This transforms us, 'di ba? Uh, at yung suffering natin ay nagiging meaningful na paglalakbay kasama ng Diyos natin na tumutulong, 'di ba? Para ipinta yung panibagong meaning, 'di ba, ng ating kalagayan at ipinta sa atin yung panibagong tayo, personalidad natin after ng mga mahihirap dahil sa pag-asa natin. Binibigyan niya tayo ng stability, ang pag-asa. Kaya nga mahalaga 'yon. 'Di ba? Sa ating mga kalagayang pansamantala, mayroon tayong ang tawag nila dito ay angkla uh, mula sa bagyo or anchor in the storm. Kinakanta natin minsan ito sa ating uh, mga worship o praises. Katulad siya ng barko na kung wala siyang anchor o angkla na kanyang inihuhulog sa dagat, kapag bumagyo ay pwede siyang tangayin ng hangin. Pwede siyang tangayin ng alon. Aagusin siya, 'di ba? Walang gagawa upang siya ay gawing steady at stable. Hindi siya steadfast, hindi siya matibay, hindi siya matatag. Pero kapag may pag-asa tayo, meron tayong angkla mula sa mga hangin, mula sa mga alon ng mga pagsubok at kahirapan. Matibay, hindi lang matibay, matatag, hindi lang matatag, malalim. Okay, at ginagawa niya tayong steady upang uh, hindi tayo agusin, hindi tayo tangayin ng ating mga kalagayan. So, yun yung tatlong ibinibigay sa atin ng pag-asa, 'di ba? Perspective, meaning, and stability. Sa ating mga kalagayan na pansamantala na mahihirap, mabibigat, malalaki. Sa Romans 4 verse 17, may mga tao na mayroong pag-asa sa kanilang kwento ay kakakitaan mo ng pag-asa. Siyempre, ang pinakauna dito ay yung ama ng pananampalataya, si Abraham. At ikinikwento dito ni Pablo sa Romans 4 verse 17, as it is written, I have made you the father of many nations. At nasusulat, sabi niya, ginawa kitang ama ng maraming mga bansa. Kasi yun yung magiging si Abraham na nung time na pinangakuan siya ng Diyos nito, ay matanda na siya. At ganoon din yung kanyang asawang si Sarah at baog pa. At sabi niya dito, I have made you the father of many nations. Ginawa na kitang ama ng maraming mga bansa in the presence of the God in whom he believed. Sa presensya ng Diyos na kanyang sinampalatayanan, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. Sabi niya, ito'y sa presensya ng Diyos na iyong pinaniwalaan,
na nagbibigay buhay sa mga patay. Dahil patay yung bahay bata ni Sarah. Di ba? Wala na siyang pag-asa kasi baog. Pero binuhay ito ng Panginoon. At sabi niya, tinatawag niya uh, mula sa kawalan yung mga bagay-bagay na hindi pa nagaganap. So yun yung ipinangako niya kay Abraham. Magiging ama ka ng maraming mga bansa sa kabila ng pagiging baog ng asawa niya at matanda na ni Abraham. Pero siya ay natupad. Okay? At nung narinig ni Abraham yun, naniwala siya. Sa verse 18, in hope he believed against hope. Sa pag-asa siya ay nanampalataya laban sa pag-asa. Kasi bakit hoping against hope? 'Di ba merong mga ganung mga ano tayo, expression, 'di ba? Umaasa laban sa pag-asa. Ito pala 'yon. Si Abraham 'yon. Kasi bakit? Siya ay umasa, naniwala laban sa pag-asa kasi meron ng kalagayan na imposible yung kanyang asawa. At siya din. Baog yung asawa niya, matanda na silang pareho. Kaya ano pa yung pwede mong asahan? That he should become the father of many nations. Upang maging, kahit nga ama lang siya, hindi ng maraming mga bansa, kundi ama lang siya ng isang tao, pero hindi mangyayari. Diba? Pero pinaniwalaan niya yung laban sa kalagayan na meron siya, na kung titingnan niya yung kalagayan niya, imposible. At minsan may mga kalagayan tayong ganun. Pero dahil may pag-asa tayo at ang inaasahan natin ay hindi lamang pangako, kundi yung nangakong Diyos natin, ay tayo ay mayroong pag-asa. Tayo mayroong katiwasayan, tayo may mga kapayapaan na naghihintay na mangyayari yung sinabi niya. Merong resurreksyon, pagkabuhay muli, kahit na ng mga baog. Merong mga pagkabuhay muli o buhay, kahit na yung mga patay at wala ng pag-asang mga kalagayan dahil sa Kanya na nagsalita. Sa Kanya na nangako. At ito yung naging pag-asa ni Abraham. Yung sumunod ay si Job. Sabi niya rito, alam natin yung nangyari kay Job. Diba? Meron siyang pag-asa, in despair, saka walang pag-asa. Naubos lahat yung kanyang mga anak, nawala lahat yung kanyang mga ari-arian, ninakaw lahat yung kanyang yung kanyang negosyo. At nagkasakit pa siya, di ba? Pero ito yung sinabi ni Job. As for me, Job 19 verses 25 to 27, I know that my Redeemer lives. Alam ko na buhay ang aking manunubos. And that as the last, he will stand upon the earth. At sa kahuli-hulihan, siya ay tatayo sa lupa. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh, I will see God. At pagkatapos ng aking balat, yung aking katawan ay malusaw, matunaw, di ba? Kasi tayo ay mabubulok. Sabi niya, pero sa katawang ko, sa aking sarili, makikita ko yung Diyos. So, alam niya na yung kanyang manunubos ay ang Diyos. At alam niya na makikita niya ang Diyos. Saan siya tutubusin? Sa kalagayan na mahirap. Naubos lahat, nawala lahat, tumigil lahat. Kay Job. Pero sabi niya, tutubusin ako ng Diyos mula dito. Ipapanumbalik niya. At yun yung nangyari. Diba? Sa Job 42, yun yung mababasa natin na ginawa ng Diyos, na doble lahat. Pero sa atin, ang naghihintay ay walang hanggan. Lahat. Hindi lamang doble, hindi lamang triple o 1,000-fold, kundi eternal. At sabi niya, makikita ko siya. At ako ay baka mawalan ako ng malay kapag nakita ko siya. Yun yung excited na makita mangyari sa hinaharap ni Job. At ito yung nagpaangat ng kalagayan ni Job, nagpabangon sa kanya, nagpalugmok sa kanyang mga paulit-ulit at nagpapatuloy na kalagayang mahirap o problema. Yung suffering niya na biglaan, yung suffering niya na mabigat, yung suffering niya na malalim. At minsan meron tayong mga ganun na mga kalagayan. At dahil dito ay nawawalan na tayo ng loob. Dahil dito nagtataka tayo dahil tayo naman ay born again, tayo naman ay nakatanggap ng Holy Spirit, tayo naman ay nagpapakamatapat. Pero bakit ganito yung nangyayari sa atin? At minsan yung suffering ay hindi na lamang yung suffering of loss, kundi yung suffering ay yung suffering of unbelief or doubt.
'Di ba? Kasi hindi tayo makapaniwala eh. 'Di ba? At napakahirap na maniwala sa mga ganung kalagayan. At ang promise ay kamatayan na lang, kawalan, katulad ng sinasabi ng asawa ni Job. Curse God and die. Pero hindi, umasa si Job, 'di ba? At kanyang inangkla yung sarili niya sa buhay na manunubos niya, sa hinaharap na ang Diyos ay ibabangon siya. Hindi lamang siya ibabangon, subalit uh, papangatwiranan yung lahat ng nangyari sa kanya ng Diyos isang araw. At ito yung inaasahan ko, ito yung inaasahan nating lahat dapat upang tayo ay makakita ng katiwasayan at kapayapaan at pag-asa, anumang kalagayan yung meron tayo. At tayo gagawing malakas ulit o gagawin niya tayong uh, maging mapagpasensya, maging matiisin, maging mapagpahinuhod. At eventually, i-restore niya tayo. Kasi ito yung pangako ng Diyos. Hindi lamang kay Job, kundi sa atin din. Alam mo ba na buhay ang iyong manunubos? Na isang araw ay makikita mo yung Diyos? Upang ikaw ay gantihan na sana ng hindi ng kahirapan, kundi ng lahat ng pagpapala niya. Dahil ikaw ay nagpakamatapat, anuman yung mangyari, sa kabila ng lahat. Sa Exodus 3 verses 7 to 8, 'di ba? Ito yung sinabi ng Panginoon kay Moses kung bakit inuutusan niya si Moses na ilabas yung kanyang bayan sa Israel. I have surely seen the affliction of my people. Nakita ko yung kahirapan ng bayan ko na nasa Egypt and have heard their cry at narinig ko yung kanilang pagtangis dahil sa kanilang mga amo. I know their sufferings. Alam ko yung kanilang kahirapan. I have come down to deliver them. At dahil nakita ko, dahil narinig ko at alam ko yung kanilang mga kahirapan, kaya ako ay bumaba upang iligtas sila. Mula sa kamay ng mga Egyptian, sabi niya, to bring them out of that land, upang ilabas sila sa lupa na yan. At saan sila pupunta? To deliver them not only from the Egyptian, not only from the land of slavery, but from the slave or task or slave drivers nila, kundi to a good and broad land. Sa isang mabuti, isang malawak na lupain na sabi niya, inaagusan ng gatas at pukyutan. Ibig sabihin, kapunuan. Ibig sabihin satisfaction. Yung wala sa kanila, sa kalagayan nila na ito, dadalhin sila ni Lord doon. At yun yung dahilan ng deliverance. Pero bakit sila i-deliver dito, ililigtas? 'Di ba? Hindi lamang sa kalupitan, kabuktutan, hindi lamang sa pagkaalipin, kundi papunta dun sa napakagandang kalagayan kasi sila ay tumangis. Sila ay umasa na maririnig sila ng Diyos. Ang pagtangis mo minsan ay hindi kinakailangan na literal na sasabihin mo sa pag-iyak lahat ng mga kalagayan mo. You speak in tongues. At sabi sa Romans 8 verse 26, 27, yung iyong mga hindi maisaysay sa pananalita ay yung banal na espiritu yung magsasabi. At ang kalooban ng Panginoon ay maiintindihan mo at ang kalooban ng Panginoon ay tatanggipin mo. Dahil merong pag-asa, 'di ba? When we groan, 'di ba? Merong pupuntahan yung ating pagtangis. Merong pupuntahan yung ating mga prayers, lalong-lalo na kapag ito ay mahirap, mabigat, malaki. 'Di ba? At tayo ay nasa bandage na katulad nila. Pagkaalipin, inaalipin na tayo ng mga kahirapan. Ang kanilang pag-asa ay sa pangako ng Diyos at yung nangakong Diyos, 'di ba? Na magbibigay sa kanila ng bayan nila, lupain nila, ng pag-asa, ng buhay, ng kaligtasan nila. Hindi sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan o diskarte para tumakas, kundi sa pangako ng Diyos na makapangyarihan magligtas sa kanila. Meron tayong ganun, kapareho. Sa Mark 5 verse 28, ganun din yung ginawa ng babae. 'Di ba, na inaagasan 12 years, palipat-lipat siya sa mga doktor, hindi siya mapagaling. So, hindi lamang siya umasa, hindi lamang siya nangarap, nagkaroon siya ng conviction na anuman yung mangyari, itutulak niya yung mga mas malalakas, 'di ba, na mga tao na nakaramihan upang makaabot lang siya kay Jesus na kanyang pag-asa. Kahit na hindi siya pansinin, kahit na mahawakan lang niya yung damit, laylayan ng damit ng Panginoon. At pinalakas siya ng pag-asa na ito, na siya ay gagaling. At
ang kanyang pagkilos ay biniyayaan ng kagalingan. Kaagad, kahit na naubos na lahat, yung kanyang lakas, yung kanyang pera, yung kanyang mga pagkakataon at ginawa pa siyang mas worse. Pero ang pag-asa na nasa kanya ay ginawa siyang mas malakas. Sabi niya, if I touch even his garments, I will be made well. Meron ba tayong inaasahan sa Diyos? Meron ba tayong kalagayan na mahirap? Meron ba tayong kalagayan na malaki, mabigat? Meron ba tayong kalagayan na hindi tumitigil at nagpapatuloy? Kaya tayo pinipigilan magsaya, magpuri, pinipigilan na tayong ibigay yung lahat ng ating pagsamba sa Diyos natin at pagsunod sa Diyos natin. Okay? Um, Nakikinig siya, hindi lamang sa pananampalataya mo, kundi sa inaasahan mo. Katulad ng babaeng ito. If I touch, I will be made well. Hebrews 6 verse 18 to 19. Meron tayong pag-asa na katulad ng angkla, katulad ng sinasabi niya dito. Yung mga pumupunta sa Diyos na hindi nagsisinungaling. Okay? Nangako siya, nagbigay siya ng panata na siya ay magliligtas sa atin. 'Di ba? At sa dalawang bagay na to, pangako at panata ng Diyos na hindi nagsisinungaling, pwede tayong pumunta doon. At ito yung ating katibayan, ito yung ating katatagan sa lahat ng mga kalagayan na meron tayo na dinidiscourage o dinidisappoint tayo. Pwede nating panghawakan yung pag-asa na nasa Kanya. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul. Ito yung angkla ng ating mga kaluluwa. Ginagawa tayong matatag, matibay. 'Di ba? Yung pag-asa, 'di ba, na ang Panginoong Hesus ay siyang tagapagligtas natin. Siya yung maawain, mahabagin, mapagbiyayang Diyos na sasaklolo. Hindi si Maria ang ina ng laging saklolo, kundi ang Panginoong Hesus ang laging saklolo natin at siya yung ating pag-asa. Sa Psalm 42 verse 5 to 6. Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Bakit ka nalulungkot, diba? Bakit ka nagugulumihana, nag-aalala sa loob ko, kaluluwa ko? Sabi niya, hope in God. Umasa ka sa Diyos. For I shall again praise Him, my salvation and my God. Dahil ako ay magpupuri pa rin sa Kanya, ang aking kaligtasan at ang aking Diyos. Ngayon, yung word na salvation sa Hebrew, kung saan naisulat itong awit na ito ay Yeshua. Yun yung pangalan ni Jesus sa Hebrew. For I shall again praise Him, my Yeshua, my Jesus, and my God. Yan yung aking God na inaasahan. Kapag ako ay cast down or in turmoil, di ba, I remember the Lord. At yung aking Yeshua, ang aking Diyos, I will remember Him. At dahil alam ko na siya ay matapat, at dahil sa alam ko na siya ay makapangyarihan, dahil sa alam ko na nakikita niya yung aking kalagayan, at siya ay nagmamahal, siya ay mapagbiyaya sa akin at matapat sa akin, merong kaligtasan para sa akin. Remind yourself of who Jesus is sa mga kalagayan, lalong-lalo ng mahihirap, lalong-lalo ng mabibigat, malalaki, lalong-lalo na yung nang aalipin, nagpapatuloy na kalagayang mahirap. Okay? Build your hope. Okay? Kay Jesus. At meron kang praise palagi. Every time. Okay? Kahit na ikaw ay igugupo, tinatalo, tinutumba ng mga kalagayang mahirap. At kung hindi tayo iligtas dito, sa dulo ililigtas tayo dahil merong. Bago po tayo magtapos, muli papaalala ko yung Usap Pananampalataya live stream meeting natin bukas, February 27, 2026 at 7:30 p.m. Ito po ay live sa Facebook at ito po ay inaasahan na dadaluhan ng lahat ng mga Christ Life Churches at members. Pinamagitan po itong false doctrine, salvation by faith alone, ano yung mali sa mga doktrina, lalong-lalo na ng salvation by faith alone, yan po yung ating pag-uusapan and more. So inaasahan po kayo at mga bisita ninyo na dalhin sa meeting na ito bukas upang makinig at upang tayong lahat ay magkaroon ng iisang pananaw tungkol sa sa paksang ito, false doctrine, salvation by faith alone. So held by hope, tayo ay tangan, tayo suportado, tayo ay hawak ng pag-asa, buhay na pag-asa. 'Di ba? Tayo ay tinawag
na dumaig, hindi daigin. At sabihin natin yan sa ating problema, sabihin natin yan sa ating sirkumstansya, sabihin natin sa mga sitwasyon natin na mahihirap, malalaki, mabibigat, nagpapatuloy. 'Di ba? Na meron tayong Panginoon na pupurihin. Sa ngayon, bukas, magpasawalang hanggan, anumang kalagayan meron tayo. Dahil meron tayong pag-asa sa Kanya. God bless po sa ating lahat.